Araw mga kababayan, this is Divine PH and pagpasensyahan nyo na po, no, medyo masakit kasi yung wisdom, no. So, ayan, bali, ito pong balitang ito na gusto kong pag-usapan. Bali, no, ano po to mga kababayan, December 27 last year, no. Bali, ang sabi po, PH post one of the highest economic growth in Asia in 2024. So, itong article po ito, galing po ito sa Philippine News Agency kasi mamaya sabihin na naman ng mga kritiko ni President Bongbong Marcos, nagpapakalat tayo ng fake news. So, hindi po natin gawain ang gumawa ng fake news, magpakalat ng fake news, gumawa ng script. Hindi po natin gawain yun. Gawain lang po yun ng kabilang kampo. Alam niyo naman mga kababayan, yung mga binabalita nila na paninira kay President Bongbong Marcos, so most of it or halos lahat, no, puro gawa-gawa lang nila. Na sila mismo, walang maipakitang ebidensya. Diba? So, basahin ko lang mga kababayan na. Ang sabi, the Philippine economy was one of the fastest growing in Asia this year, which is noong 2024 mga kababayan. Despite global challenges such as geopolitical tensions, Philippine economic growth settled at 5.2% in the third quarter of the year, bringing the average expansion to 5.8% in the first 3 quarters. Alam niyo naman mga kababayan, nung mga previous commentary natin, diba? Na-share ko sa inyo yung mga programs, infrastructure projects ng administrasyon. And isa na nga rin doon sa mga na-share ko sa inyo, yung mga investment, yung mga approved investment na nakita nyo naman po yung sa commentary natin, nagsisimula na inaugurate na, groundbreaking na, most of it, no, nagsisimula na talaga yung construction. Siyempre mga kababayan, ito, isa lang to sa nagpapatunay na maraming nagtitiwala sa pamumuno ni PBBM, no, sa pamumuno niya sa ating bansa. Maraming foreign leaders. Hindi lang foreign may mga local din. Yung mga businessman na local na nagtitiwala at sumusuporta sa mga programs, sa mga projects ng Administrasyong Marcos. So, tuloy ko po The country's economic growth during the period outpaced Malaysia, which is 5.2%, Indonesia with 5.0%, China with 4.8%, and Singapore 3.8%. Yun yung mga kababayan, ilan to sa mga bansa rin na mayayaman at saka yung mabilis talaga yung pag-unlad. Pero nakakatuwa syempre nakikita natin kung paano mamuno ang isang Marcos. O sasabihin na naman ng mga kritiko ni PBBM dyan, asan, wala silang makita. Mga kababayan, kahit anong gawin, kahit ako, no, bilang isang sumusuporta sa administrasyon at share ng mga achievements ni President Bongbong Marcos. Kahit anong share ko, kahit anong commentary ko ng mga achievements ni PBBM, gagawa at gagawa ng butas, gagawa at gagawa ng paninira itong mga kritiko niya. So, kung kayo mismo, dinideny nyo na gumaganda, no, nag-grow yung ekonomiya ng ating bansa, wala na akong magagawa doon. Kung ang narrative nyo o yung pinapaniwalaan nyo is yung mga fake news, di ba? Sabi ko nga sa inyo, nung panahon ni Duterte, ang dami niyang pinangako na actually hindi natupad kahit na bumaba na siya sa pwesto. Before that, binigyan natin siya ng pagkakataon na matupad yung mga ipinangako niyang napako. And ngayon, term na ni PBBM, which is 2 years pa lang siya mahigit, mga kababayan. Diba? Sa 2 years mahigit ni President Bongbong Marcos, napakarami niya nang nagawa, achievements. Hindi naman kasi kailangan, kung ano yung ginawa ni Duterte, ganun din yung gagawin ni PBBM. Siyempre, may ibang way ng lead ng pamumuno si PBBM. Kung si Duterte noon ay priority niya is yung war on drugs, napalpak. Si PBBM, iba naman po, or mas marami siyang pina-priority, kinukonsider ngayong termino niya, na mga napabayaan, alam naman natin, mga napabayaan niya ng previous administration. Like sa healthcare natin.
Yun sa SSS, pag-uusapan natin yan mga kababayan dahil ginagawa nila ng issue, no? So pag-uusapan natin yan, sino ba talaga ang may kasalanan? Bakit nag-i-increase yung contribution, no? So pag-uusapan din natin yan sa ibang commentary natin. And then yun nga, sabi ko naman sa inyo, yung priority ni PBBM, ilan sa mga priority niya na napabayaan noon. Dahil sabi ko nga sa inyo, napakaraming problema ng bansa ang naiwan kay PBBM nung naupo siya. Dahil nga, syempre, kagagaling pa lang natin sa pandemic, bumabangon pa lang tayo, pero nakita nyo naman yung economic growth ng Pilipinas. Kayang makisabay sa ibang mga bansa na, kumbaga, mas kaya nila no? Mas kaya nilang kumbaga yung pag-unlad ng bansa, yung paunti-unting pag-unlad, kumbaga mas kaya nila pero kaya rin natin syempre dahil sa pamumuno din yan ng ating mahal na Pangulo. And yun nga sabi ko sa inyo, yung mga priority ni PBBM sa farmers, sa healthcare, at yung iba pa pong mga programs, no? At saka yung mga infrastructure na mga hindi natuloy ng previous admin dahil nga po nagkaroon ng problema, no, dito sa pag-utang sa China, yung pagpapautang ng China, kasi China po ang pangunahing nagpapautang nun sa administrasyon ni Duterte na yun nga yung 3 big project ay hindi natuloy at ngayon sinisisi nila kay PBBM pa rin. Pero syempre si PBBM, sabi nga niya, lahat ng proyekto ng mga previous admin from sa mga dati pang mga naging presidente, hindi lang nitong kay Duterte, ipapagpatuloy niya po yan. Lalo na kung alam niya makakapag-benepisyo sa ating mga kababayan Pilipino, di ba? So, tuloy ko po notwithstanding this disruption, our growth rate will position us as one of the fastest growing economies in Asia. It is a testament to our people's hard work and dedication and the sound policies implemented by our government despite such challenging conditions. The Department of Finance said the Marcos administration worked double time to protect the purchasing power of the Filipino people from high food prices, keeping inflation firmly within the government's target range in 2024. Alam niyo naman mga kababayan, isa rin sa pangunahing problema dito sa ating bansa, hindi lang sa ating bansa actually, sa buong mundo yan, no, yung inflation. So alam naman natin kung paano or bakit tumataas yung mga presyo ng bilihin, no. Simpleng ano lang yan, balikan nyo lang yung pinag-aralan nyo and magigets nyo. Katulad na lamang dito sa, syempre yung presyo ng yung mga bilihin natin nagtataas. Pag tumaas syempre yung gas, automatic tataas din yan. Bakit nga ba tumataas yung gas? Diba, ng mga recent years, reason nun is dahil may giyera. Diba? So, syempre, kung saan tayo kumukuha, yung mga taong kumukuha dun sa lugar na nagkaroon ng giyera before, lilipat sa atin. So, yung demand niya tumataas. Siyempre, pag mataas yung demand, mas mahal yung presyo. Diba? So, yun nga, sabi ko nga sa inyo, pati po yung sa mga presyo ng gulay. Ayan. Kaya nga maganda po na natututukan din, no? Nasasakote itong smuggler, itong mga hoarders, para naman po makontrol yung pagtaas ng presyo ng bilihin. And take note mga kababayan, hindi lang dito sa Pilipinas yan sa buong mundo po yan, may inflation. So, wag tayong turo ng turo. Dahil noong 2018 pa lang, yung presyo ng bigas, nasa 80 to 90 na po ang kilo. Ngayon may 45 na tayo. And pwede ba wag nyong hanapin or wag kayong mag-comment na asa na ang 20 pesos na kilo ng bigas dahil hindi po yan pinangako. Pangarap po yan. Huwag tayong susunga-sunga na paulit-ulit dahil nakakarindi. Nagbumukha tayong eng-eng, nagbumukha tayong walang alam. No? Simpleng bagay lang, no? Pinagbumukha nyo, sunga-sunga yung sarili nyo para ano? Dahil may nakukuha kayo sa kabila. Yun ba? Yung dahilan? So, yun mga kababayan. In particular, rise inflation has continued its downtrend from 22.5% in the June 2024 to 5.1% in November this year. As a result of the implementation of Executive Order 62 in July 2024, which lowered import tariffs on rice. Ayan. So, yun yung nabanggit ko, di ba, sa Kadiwa nga po may mga mababa ng tinda na presyo ng bigas, no? So, isa lang to sa nagpapatunay na
yung strategy na ginagawa ni PBBM at yung mga gabinete niya, yung mga katuwang niya po dito, nag-work, no? Effective, kumbaga. Ayan. For this year, the overall inflation rate is expected to average from 3.1% to 3.3% this year, with inflation settling comfortably within the government's 2 to 4% target. Economic managers are optimistic that the lower end of the 6 to 6.5% economic growth target for this year will be attained. Ayan. Pari, at ito naman yung medium-term growth trajectory, no? For 2025 to 2028, economic managers set a 6.0 to 8.0% economic growth target. Wow, malaki ito, no? The Development Budget Coordination Committee said that to achieve these targets, the government must accelerate infrastructure investment, enhance the ease of doing business, and boost national competitiveness. Ayan mga kababayan, kitang-kita naman natin na in terms of investment, in terms of foreign direct investment, or yung mga nakukuhang investment ni President Bongbong Marcos every time. Hindi lang tuwing nagta-travel siya, kasi mismo yung mga foreign leaders na pupunta sa Pilipinas para mag-invest Diba? Aside doon sa pagpunta nila, pagbisita nila sa Pilipinas para mag-invest and other agendas, once napunta si PBBM sa ibang bansa, nakakakuha rin siya ng maraming investment. So, isa yan sa nagpapatunay na maraming nagtitiwala kay PBBM. At naniniwala talaga sila sa leadership ng ating mahal na Pangulo. Kasi kung wala silang tiwala, kung naniniwala sila na may vangag tayong presidente, walang mga foreign leaders na magtitiwala. Even yung mga local private sector, di ba? Doon pa lang mga kababayan So yun po mga kababayan, i-share po natin ang video na ito para mas maraming kababayan natin na makalam ng mga nagagawa po ng ating mahal na Pangulo. So yun lamang po, and maraming salamat sa inyo lahat.